Hello, good afternoon. Ako po si Milet. So, nandito tayo sa aking kusina. Ngayon, ang gagawin natin ay chicken empanada. So, we'll start muna sa filling natin. Oil. Painitin natin yung oil. Garlic. So, minins ko na yung garlic. Gumamit ako ng isang buong garlic. So, gumamit ako ng 8 cloves. So, bali isang buong garlic. Mince siya. And then, 2 medium na sibuyas. Mince also. So, gisa lang natin siya until maging translucent yung ating sibuyas. Now, yung celery natin, 2 stalk ng celery. So, minins ko na rin siya. Ngayon naman, ilagay natin yung carrots at saka potato. So, dinice ko na rin siya na maliliit. We'll add na rin yung raisins. Oops, nalaglag. Three-fourth cup ng brown sugar. Kung wala kayong brown sugar, pwede rin yung white sugar, but I prefer yung brown sugar dito. Vinegar. So, gusto ko kasi dito sa sauce na, sa filling, dapat yung parang nagtatalo yung tamis at alat niya. So, parang plum sauce. Konting toyo. I-leave ko muna siya kasi kalalagay ko lang siya ng vinegar pa. Simmer ko lang siya sandali bago ko ulit haluin. Ngayon, lalagay naman natin yung shredded na chicken natin. Itong chicken, pinakuluan ko na siya kanina with a little bit of salt. Tapos shinred ko lang siya. May kita nyo, medyo malalaki siya kasi ayokong madurog pagkahalo-halo. Then, halo-haloin lang natin siya. Lagyan ko ng green peas. Now, add natin ang pepper. Haluin. Tapos, i-leave lang natin siya mag-simmer for mga ilang minutes. Tapos, check natin siya in a bit. Buksan na natin. Let's thicken. Kanina pala nag-add ako ng another 1/4 cup ng sugar kasi kulang pa siya. Sakto na. So, ito, may slurry tayo. So, 2 tablespoon to ng cornstarch, tapos water. Ilagay natin. Kasi yung sabaw niya, para mag-thicken siya. Hindi ko muna lalagay lahat. And then, halo. So, may kita nyo yung sabaw niya, nagtitiken na, lumalapot na siya. Tapos na yung filling natin, so we'll leave it for a while, for a few hours hanggang lumamig siya. So, habang lumalamig, habang pinapalamig natin, gagawa naman tayo ng dough. Now, gagawin po natin ang ating empanada dough. So, gagamitin ko yung aking processor. Well, blender siya, processor. So, kailangan natin ng 3 cups ng flour, all-purpose flour. 1,
2, 3. May egg. 2 eggs. Lagay na natin yung egg. Pagsasama ang balat. Sugar na 3/4. 1, 2, 3. Ayan, isang 1/4. Okay, so half cup ng butter. So, dalawang 1/4, no? Yung milk, kailangan malamig na malamig. Kung pwede ilagyan ng yelo, lagyan ng yelo. Or direct sa fridge. Ang gagamitin ko muna is half. I-pulse ko lang. Okay. So, chinek ko yung dough natin, yung empanada. Medyo basa siya. So, lalagyan ko siya ng konti pang flour. So, this is mga 1/4. Konti-konti lang. Ayan na siya. So, nakikita nyo nag-aano na siya, oh. So, ganyang texture ang gusto ko makita doon sa dito sa ating Ninja. So, there you go. So, transfer na natin siya. Let's transfer it sa bowl. Ingat lang kasi yung blade. Pero pwede mo naman itong gawin ng kamay lang rin. So, basta pag kinamay nyo, dahan-dahan ulit yung pag-add ng water. Kasi ayaw nyo siyang too wet. Yan. Kasi may mga blades. Then, ano lang natin siya for, i-rest natin siya for mga half an hour. So, lagyan ko lang siya ng oil para hindi dumikit yung dough. Yung ating string. Ang bigat. Okay, magkakat lang tayo. Tapos bilog. Ito palang stainless steel na to, nabili ko to sa Amazon. Maganda siya. Sakto siya pag nag-bake ka. Mas malaki yung space mo kaysa yung silicone yung ginagamit ko. So, ngayon, i-flatten ulit natin yung dough. Tapos, yung gilid, medyo mas manipis siya. And then, lagyan ng filling. Oops. Tapos, i-seal yung mga edges. And, i-overlap lang.
There you go. So, iba yung pagkalagay ng filling, ano yung edges. Then, pag tinidor, ganyan lang. Ayan na siya. So, ito na po yung nagawa nating empanada. So, ngayon naman, ipiprito ko siya. Maglagay tayo ng mantika. So, tapos na siya, brown na siya. Ilagay natin dyan sa strainer para ma-drain pa yung oil niya. If conscious kayo sa kinakain nyo, pwede din naman siyang i-oven. Ito na po yung natapos nating empanada. So, nakagawa ako ng 22 pieces ng empanada. Pero nakain na namin yung mga 4. So, habang niluluto. So, yan siya. And let's open. Let's tikman natin. Sakto yung tamis, sakto yung medyo asim niya. Maganda yung dough. Tsak na mas gustuhan nyo. So, try nyo. Kung gusto nyo pong i-try yung iba kong mga na-bake, like siopaw asado, click here. Please try, leave a comment, share my YouTube channel, and please don't forget to subscribe para updated kayo sa mga ina-upload naming mga videos. Bye for now, and see you till the next cooking. Bye-bye!